Matanda, ang galing ng kakayahan mo sa medisina. Ang bilis, nakakakita na ako agad. Boba ka, kung hindi kita inampon, habang buhay kang bulag. Halika na. Sa totoo lang, kaya ko namang gamutin ang sarili ko. Kailangan ko lang ng konting panahon. Gago ka, ang kapal mo, sumasagot ka pa. Hindi ka talaga seryoso. Sabihin mo nga, kailan mo balak palitan ako? Palitan kita? Ni hindi ako kilala ng mga malalaking pamilya. Tigilan mo yung drama. Basta diretsahan kong ipakilala na ikaw lang ang tagapagmana ko, wala ni isang pamilya. Nalalaban diyan. Oo nga pala. Nag-alala ako baka hindi magtiwala si Hope, kaya hindi ko sinabi ang totoong pagkatao ko. Balak ko, sabihin sa kanya pagkatapos nating magpakasal bukas. Tapos saka ako kukuha ng posisyon mula sa'yo. Okay ba sa'yo yon, matanda? Tarantadong bata ka. Sige, pupunta na ako kay Hope. Tandaan mo lang lahat ng sinabi ko. Kasalanan mo to. Bakit ang tagal mong hanapin ako? Nandito na ako ngayon, di ba? Bakit may sapatos ng lalaki dito? Tigilan mo nga. Ano bang ginagawa mo? Mahal mo ba yung bulag na lalaki? O ako ang mahal mo? Siyempre, ikaw yon, Honey Boo Boo. Sino bang magmamahal sa sakit na yan? Hindi pa? Hindi pa ito ang tamang panahon. Hope Sinclair, para iligtas kita nung isang linggo, nabulag ako sa usok. Kung hindi dahil sa amo ko, baka ganito na ako habang buhay. Hindi ako makapaniwala na ginagawa mo to sa akin. Jonah, nasaan ka? Pakiusap, iligtas mo ako. Hope. Hope. Hoy, Hope, gising ka ba? Hope? Bakit hindi ko makita ang kahit ano? Anong gagawin natin? Parang andito yung bulag na yon. Sabi mo nga, bulag na siya. Anong dapat ikatakot natin? Jonah, anong ginagawa mo dito? Hope, nandyan ka ba? Tulog lang ako kanina. Jonah, bulag ka na? Dapat sa bahay ka lang. Hope, nag-aalala lang talaga ako sa'yo. Kasi, nabulag ako dahil para sa'yo. Mas mabuti pa, wag kang gagawa ng kahit anong bagay para lokohin ako. Jonah Barrett, totoo bang pinagdududahan mo ako? Hope, ako... Tama na. Kung ayaw mong magpakasal, sabihin mo na ngayon. Kung gusto mo, umalis ka na at maghanda ka. Hope, maghahanda na ako ngayon. Ano na, Honey Boo Boo? Wala naman siyang hinala, di ba? Di itodo na natin. Bukas, ako na ang magiging groom. Sabihin mo sa kanya. Hoy, matanda. Gagawin kong divorce party. Ang reception bukas. Anong nangyayari? Si Hope. At yung roommate ko sa kolehiyo, nagla-live-in na. Grave to. Ano gusto mong gawin ko? Sunny boy, ikaw magsabi sa akin. Walang kailangan magmadali. Ako na ang bahala sa malupit na magjowa bukas. Bahala ka na. Oo nga. Hope Sinclair, Derek Monroe, pananagutin ko kayo.
Pipaw, sinasabi ko. Tigilan mo na yung pagpilit mong. Isa na ako sa mga patras fan na yon. Yung mga yon, puro mayayamang snob lang. Mas nakakainis pa isa-isa. Bukod pa dyan, Pipaw, hindi ka na rin okay. Gusto ko lang alagaan ka. Sina. Gusto ko lang makita ang mga apo ko. Medyo sumobra lang ako. Pero kung ayaw mo talaga, hindi ko na uulit. Ayos ba? Ayos. Pipaw, bakit? Pipaw, wag mo akong takutin. Pipaw, wag mo akong takutin. Pipaw. Oy, Abby, kasing, Pipaw. Huwag mo siyang alugin. Gusto mong mabuhay o mamatay si Pipaw mo? Sino ka? Ako ang nagligtas kay Pipaw mo. Sinasabi ko sa'yo, huwag kang magtatangka. Kung hindi, baliktad ang mangyayari sa'yo. Kung gusto mong mamatay si Pipaw mo, ituloy mo lang ang paghawak sa akin. Imbes na inasar mo pa ako, mas mabuti pang tawagan mo muna ang ambulansya. Tulungan mo ako, emergency 2. Magigising na si Pipaw mo. Pagdating ng ambulansya, dalhin mo siya agad sa ospital para magpa-check up. Salamat. Sorry medyo napasobra ako kanina. Ayos lang. Uy, anong nangyayari sa'yo? Anong problema? Hindi mo ba halata? Bulag ako. Bulag? Kitang-kita mo naman, di ba? Ikaw. Ano kung nakikita ko man? Panoorin ng walang magawa habang ang babaeng mahal ko nagloko sa akin. Kung bulag lang ako, hindi ko na sana nakita yon. Ano? Niloko ka ng paborito mong babae? Oh, sa totoo lang, dapat ikakasal na ako bukas. Pero, nagloko siya at natulog pa kasama ang tropa ko. Grabe naman. So anong plano mo? Bukas, ibubuking ko sila sa harap ng lahat, tapos palalayasin ko sila. Ikaw? Ako, solo lang ako. Kahit kailan, wala namang gustong magpakasal sa akin. Ha? Gusto mo bang pakasalan ako? Joke lang. Sige, alis na ako. Uy, sandali lang. Bukas, gusto kong pakasalan ka? Bakit? Wala lang. Trip ka lang talaga. Si, maghihintay ako sa'yo. Pagdating ng araw, may regalo ako para sa'yo. Pipaw, gising ka na rin sa wakas. Halika, tutulungan kitang bumangon. Pipaw, hindi mo na kailangang hanapan ako ng jowa. Bukas, ikakasal na ako sa kanya. Emily, napag-isipan mo na ba talaga to? Kasama ka sa Whitman Pack, isang spoiled na mayamang tagapagmana ka. Tama. Narinig ko na yung lalaking yun, ulila rin daw siya. Tama na, sapat na. Desidido na talaga ako. At saka, pumayag din si Pipaw. Congrats. Salamat. Maligayang pagdating, mga mahal naming bisita, sa seremonya ni na Mr. Barrett at Miss Sinclair. Susunod, bigyan naman natin ng masigabong palakpakan ng bagong kasal. Sa sandaling ito, itulog natin ang ating attention sa masayang magkasintahan. Pakinggan natin kung ano ang gustong sabihin ng mag-asawa sa lahat. Lahat dito ay pamilya o kaibigan. Alam niyo naman siguro na nabulag ako. Nung sinagip ko si Hope, tama? Nung nakaraang linggo, nagpunta si Hope sa isang farmhouse para maglibang at may sunog na nangyari. Pumasok ako sa apoy at iniligtas siya. Pero nabulag ang mga mata ko dahil sa makapal na usok. Jonah, anong ibig mong sabihin? Tama. Tingnan niyo kung anong araw ngayon. Ang malas naman. Hope, sa tingin mo ba may karapatan kang andito ngayon sa kasal na to na maging bride ko? Anong ibig mong sabihin? Isa ka lang kaawa-awang bulag. Ang kapal ng mukha mo para sabihin yan. Kasi palagay ko, hindi ka karapat-dapat. Jonah. Tama na. Ngayon ang wedding reception niyo ni Hope. Huwag mo nang gawing biro to. Sino bang nagsabing wedding reception to? Ngayon ay divorce banquet ito.
Jonah, nababaliw ka na talaga. Ang anak kong babae, hindi ka naman minamaliit dahil bulag ka. Pero ikaw, nagkaroon ka pa ng lakas ng loob na idump siya? Anong karapatan ko para i-dump siya? Bakit hindi mo tanungin ang mahal mong anak? Anong kabalbalan ang ginawa niya? Ulitin mo nga yan? Anong ibig mong sabihin sa kabalbalan? Kung hindi mo ipapaliwanag ngayong araw na to, hindi ko to palalagpasin. Tungkol sa anak mo, mas mabuti pang siya ang tanungin mo. Bakit ako ang tinatanong mo? Nakakaawa kang bulag. Kung ano-ano ang sinasabi mo. Lumayas ka na dito ngayon na. Magmukmok ka na lang mag-isa habang buhay. Ako mag-isa habang buhay? Nakakatawa yon. Bulag ka nga na hindi mo nga kaya alagaan ang sarili mo. Bago ka mabulag, loser ka na. Kung hindi ako naawa sa'yo, aakalain mo bang magkakajowa ka ng katulad ko? Pagka iniwan mo ako, gusto kong makita kung may babae pa na magkakagusto sa'yo. Ang saya ng sinabi mo Meron ngang babae na gusto ako. 1,000 beses pa siyang mas magaling kaysa sa manlolokong ahas na kagaya mo. Ang basura na katulad mo dapat ikadena sa pintuan at panoorin kaming dalawa habang nagiging masaya. Hoy, bastos ka ha? At ang dahilan lang kung bakit ako nandito ngayon ay para magpakasal sa kanya. Ano? Jonah? Nandito ka pa pala para magpakasal sa ibang babae? Hindi yan, ma. Ngayon ang kasal ko kay Derek. Yung dapat lumayas. Siya yun. Ikaw at si Derek? Oh. Tama yan. Kasal namin to ni Hope. Anong nangyayari? Ano ba ano? Ang kasal namin ni Hope. Honey Boo Boo, nandito ka na. Tama yan. Ngayong araw, ako ang groom mo. Sino to? Hope, anong nangyayari? Ma, hindi mo pa ba nakikita na itong bulag na to ay isang loser? Kaya ngayon, hinihiwalayan ko na siya. At papakasalan ko na si mayamang Derek. Okay? Hindi ba si Derek kaibigan ni Jonah? Ma'am, ako ay sariling sikap lang. Ngayon, ako na ang big time na may mahigit 100 milyon. At sobrang close kami ni Presidente Clark. Malaking tao sa medisina dito sa Rivermore. Maganda ang kinabukasan ko. Ngayon tingnan mo si Jonah. Bulag na nga, wala pang pera. Paano mo siya magiging kaibigan? Tama. Ang Derek Ho ay isang phoenix, samantala si Jonah ay parang isang pheasant lang. Anong sabi mo? Kalapati ako? Baka mamaya pag nalaman ninyo ang totoong katauhan ko, kayo pa ang magmamakaawa. Yung kung sino-sinong babae may totoong katauhan? Nakakatawa ka talaga. Honey Boo Boo, alam niya lang. Naiiwan mo siya. Napahiya siya, kaya nagyayabang na lang yan. Tama na, dahil naging roommate kita noon at bulag ka na ngayon, bibigyan kita ng 20,000. Lumayas ka na dito. Pwede na ba yon? Hindi ko kailangan ng pera mo. Ang gusto ko, lumuhod ka at humingi ng tawad. Sampalin mo sarili mo habang tinatawag ang sarili mong manloloko. O paano? Deal ba? Jonah, sumusobra ka na ata ah. Gusto mo talagang pilitin akong saktan ang isang Tama na, Derek. Huwag mo nang masyadong palalain. Emmanuel Cruz. Anong sinasabi mo? Ikaw ba? Talaga bang ipinagtatanggol mo ang bulag na yan na amoy pawis? Wala akong kinakampihan. Sa tingin ko lang sobra ka na. Ako sobra? May pera ako? Kaya pwede kong gawin ang kahit anong gusto ko. Gets mo? Ayan. Ako na bata at maganda, papakasal sa bulag na lalaki? Akala mo ba nagkakawang-gawa ako dito? Pero si Jonah na bulag dahil sa'yo. May balik din sa'yo yan, karma. Eh, di karma na lang ang lumapit. Sino ka ba para masabi yan? Tama na, Emmanuel. Tigilan mo na ang pagpapakabanal. Huwag mong sabihing di kita binigyan ng pagkakataon. Lumayas ka na dito ngayon din at mag-aakto akong walang nangyaring kahit ano. Kung hindi, huwag mo kong sisihin kung magiging malupit ako. Uulitin ko pa. Kung lohod ka lang at humingi ng tawad, palakasin ko na. Si. Oh, lahat? Kung sang-ayon kayo na kami ni Hope, ang dapat magpakasal, itaas niyo ang kamay niyo. Hey, paano naman namin yon gagawin? Lahat ng magtataas ng kamay, mabibigyan ng bonus na 10,000. Ay, great! May bonus na 10,000. Ang galante mo! Suportado namin si Derek. Ayan, kita mo?
Jonah, kami ni Hope, ang gusto ng lahat maging magkasama. Naintindihan mo? At ikaw, Emmanuel, isama mo na yung bulag na yan at lumayas na kayo. Mukhang hindi nagkamali ang anak ko sa pagpili. Derek, maging mabuti ka kay Hope. Jonah, kakulangan mo lang yan. Alamin mo ang lugar mo at magpaalam ka na lang dito. Wala akong silbi. Pag nakikita mo na kung ano ang kaya ko, baka hindi mo kayanin. Sina? Isang kawawang bulag ka lang? Ano bang magagawa mo? Magiging kakaiba ka ba at babaguhin mo ang kapalaran mo? Emmanuel Cruz, pakita mo kay Jonah at papirmahin mo siya. Sa kasunduan ng pagtatapos ng engagement. Huwag mong hayaang sirain niya ang kasal natin. Hi, Emmanuel Cruz. Bigay mo na dito. Magandang hakbang yan. Pirmahan mo na at umalis ka dito. Anong ginagawa mo? Ngayong araw, ako ang nangiiwan sa'yo. Hindi ikaw ang nagkakansela ng kasal. Pagdating ng fiancé ko dito, ikaw na ang dapat lumayas. Ha? May fiancé ka? Katulad mo, na hindi nga kaya alagaan ang sarili, magugustuhan ba ng kahit sinong babae? Nagbibiro ka ba? Ang yabang mo naman. Mga kaibigan, tulungan niyo akong paalisin siya. Ang tagapagmana ng Whitman, naglalagay ng singsing kay Jonah Barrett. Tingnan natin kung sino ang nangangahas na hawakan ng fiancé ko. Hindi ito maaaring totoo. Si Jonah ay may isa pang fiancé. Sino itong taong ito? Ang pamilya Whitman mula sa 4 na angkan. Sino ka? Anong ginagawa niyo dito? Nagsisiksikan? Magbigay dan. Pingi ka ba? Ako, si Emily Whitman, ay handang gamitin ang kalahating yaman sa ilalim ng aking pangalan para maikaw ang singsing sa iyo, Ginoong Barrett. Ginoong Barrett, kailangan kong tanungin, handa ka na ba? Ang tagapagmana ng Whitman? Oh, Kamusta si Robert? mas mabuti na siya ngayon. Salamat sa pag-aalaga sa kanya, Ginoong Barrett. Sinuotan mo na ako ng singsing at tinatawag mo pa rin akong Ginoong Barrett? Salamat. Mahal. Isang bingi at isang bulag na babae? Ano ang perpektong pagsasama? Saan galing ang mga aktor na ito? Paano mo naglakas loob na magsagawa ng ganyang kaawa-awang palabas sa aking kasal? Hindi ka ba nahihiya? Ikaw kahiya-hiya at nag-usap ka pa tungkol sa kahihiyan. Tumigil ka sa pagsalita ng walang kabuluhan. Kapipagsalita ng walang kabuluhan? Anong magkakataon? Nang malaman kong inaapi mo si Jonah, naghanap ako ng mga ebidensya. Lumuhod ka na ngayon at humingi ng tawad kay Jonah. Kung hindi kita ililigtas sa ganitong sitwasyon. Mga low-rent na aktor at sinusubukan mo pang magpanggap. Kung napakamatibay mo, ipakita mo ang ebidensya. Tingnan natin. Pakitingnan ang malaking screen. Gusto mo pa bang manood? Hindi ko na kaya manood. Nakakadiri na to. Marami pa akong ibang video. Kung interesado ka, pwede ko ipadala lahat sa'yo. Tama na. So, ano ngayon kung natutulog ako kasama si Derek? Pakiramdam ko lang walang kwenta si Jonah. Anong balita? Pakiramdam ko lang hindi siya sapat para sa akin, so anong problema? Nakakatawa ba yon? May karapatan akong pumili. First time ko nakita na may nagmamalaki pa habang nag-cheat. Sakto nga, bulag kang walang kwenta. Bagay lang. Akala mo ba talaga na ganun lang ako? Bulag na mabigat? Hindi ba? Nakalimutan mo na ba na naka-shades ka pa rin at may hawak kang tungkod? Ang bata at ganda ko pa. Kung pakakasalan ko ang bulag na gaya mo, hindi ba sinira ko na buhay ko? Si Derek lang ang bagay sa akin, yung taong maalaga. At mayaman, sakto lang. Tama. Kung mahal mo talaga si Hope, dapat naiintindihan mo kung ano ang pagpapalaya. Pipilitin mong manatili siya sa bulag? Hindi ba sinira mo lang buhay niya? Paano kung sabihin ko na hindi naman ako bulag? Hindi bulag? Di lumayas ka dito. Huwag mo akong hadlangan makuha si Hope. Sobrang nakakahiya ka. Gumagawa ka pa ng kwento. Kayong dalawa, tamang-tama talaga kayo sa isa't isa. Makinig kayo sa akin. Nakakakita na ako. Paano siya nakakakita? Oo nga, Hope. Ano bang nangyayari dito? Imposible.
Huwag mong isipin na dahil tinanggal niya ang salamin mo. Ibig sabihin, nakakakita ka na talaga. Tumigil ka na sa pagpapanggap. Tama. Nagkukunwari ka lang naman talaga. Gumaling na ang mga mata ko. Simula kahapon pa. Yung asal nyo kahapon, napakawalang hiyan yung magkasama sa kama na parang walang pakialam. Nakakadiri talaga. Magaling ka na ba kahapon? Bakit di mo sinabi sa akin? Alam ko na kung bakit. Bakit? Nagpupumilit ka lang magkunwari para kaawaan ka niya. Bakit mo naman iniisip na gusto ko lang kaawaan niya ako? Hindi ba't halata naman? Akala mo kasi mabait si Hope. Sadyang paawa effect lang lahat ng yan para kaawaan ka ni Hope. At patuloy kang aalagaan. Ang kapal ng mukha mo. Kung hindi lang dahil nabulag ka kakaligtas sa akin, hindi ako papayag pakasalan ka. Tapos ngayon, nagsisinungaling ka pa ng ganyan? Eto ngayon, Jonah, matagal na akong nagtatanong kung bakit nga ba nahulog ang anak ko sa tulad mong ganyan. Yun pala, traitor ka lang pala. Hope, ipabayad mo na agad lahat ng ginugol niya sa kawalang saysay ng kabataan niya. Tama. 200,000 bilang danyos sa nasayang kong kabataan. Kung hindi talaga kita papalampasin. Jonah, Grabe, puro laro lang talaga ginagawa mo. Tama, pabayarin mo siya. P $200,000 para sa nasayang mong kabataan. Sigurado ka bang gusto mong bayaran kita? Oo naman, ano? Hindi mo kayang magbayad ng 200,000? Eh di lumuhod ka na lang. Yumuko ka at mag-sorry ka sa akin at kay Derek. Kapag nasiyahan ako, baka pwede ko pang patawarin yung utang mo. Na Benjamin. Walang hiya ka na maliit na mandaraya. Kabataan mo pa gusto mong bayaran? Huwag ka magalit sa kanila. Pwede naman kitang bigyan ng 200,000. Pero kailangan mo munang bayaran ang gastos sa gamutan ng mata ko. Magkano ba talaga ang gamutan sa mata? Sabihin mo lang kung magkano. Para tip na lang yan. 2 milyon. Ano ngayon? Ginong Monroe, paano mo balak magbayad? 2 milyon? Jonah? Sira ulo ka ba? Sapat na ang 2 milyon para pambili ng buhay mo. Yan ang presyo ng pinakamagaling na doktor sa Rivermore. Ano? Hindi mo rin kayang maglabas ng 2 milyon? Kung hindi, lumuhod ka na lang at mag-sorry sa akin. Pag natuwa ako, pabawasan ko ang 2 milyong utang mo. 2 milyon? Jonah, talagang mukhang pera. Tama. Mukhang di niya kaya yung 200,000. Kaya puro kalokohan na lang sinasabi. Nagpapasikat ka lang, no? Sino ka ba? Yung pinakamagaling bang doktor sa Rivermore. Sa tingin ko, hindi ka naman bulag. Mandaraya ka lang. Walang kwenta ka, basura lang. Tama na. Sa tingin ko, di ka matututo hanggang sa huli na ang lahat. Uy, matandang lalaki. Lumapit ka dito. Ikaw na ang susunod. Jonah, ang tanga mo ba? Top doctor siya sa Rivermore. Tapos tinawag mo siyang matanda? Pati mga tao mula sa 4 na malaking angkan magalang na tinatawag siyang Dr. Barrett. Tapos ikaw, tinawag mo siyang matanda? Akala mo siguro tanga kami? Tumigil ka na nga. Nakakahiya ka na. Ay, wala kang pakialam kung paano ko siya tawagin. Bigyan mo lang ako ng 2 milyon ngayon. O kaya, lumuhod ka rito at humingi ng tawad. Tumigil ka na sa kadadaldal mo. Diretsuhin mo na. Tama, muntik ko nang makalimutan. Lahat kayo, tulungan niyo akong palayasin tong mokong na to. Magdadagdag pa ako ng 2,000 bawat isa sa inyo. Tingnan ko lang kung may maglakas loob humawak sa kanya. Ano talagang gusto mo? Kahit sino pang magtangkang humawak sa kanya, kakalabanin ang pamilya Whitman. Bakit ka pa kunwari-kunwari ang binibining Whitman? Akala mo ba tanga ang mga Whitman? Hindi kailanman magugustuhan ng tunay na tagapagmana ng Whitman ang isang basta-basta lang tulad ni Jonah. Saka nga pala, mid-level manager ang tatay ko sa Whitman Corporation. Gusto mo tawagan ko siya ngayon? Sige, bilisan mo at ipatawag mo siya dito. Sampalin mo siya sa harap namin. Hello, Tay. May engagement ba ngayon si Binibining Whitman? Saan mo naman nakuha yung chismis na yan? Huwag kang ngang magbibiro ng ganyan. Pag napahamak pa ako dahil sa'yo, lagot ka sa akin. Sina? Oh, gets ko na. Ayan o, tinawagan na kita mismo rito. Scammer lang talaga siya. Ito, ha? May lakas loob ka bang sabihin ang pangalan ng tatay mo? Patatalsikin ko siya agad dyan. Papalisin mo ang tatay ko. Sino ka ba?
Hindi naman mahalaga kung sino ako. Sabihin mo na lang, may tapang ka bang sabihin ang pangalan ng tatay mo? Oh, pakinggan mo. Ang tatay ko, si Craig Morgan. Kung mapaalis mo siya, luluhod ako at hihingi ng tawad ngayon din. Sige. Hello? Tulungan mo akong tanggalin ngayon din ang isang nagngangalang Craig Morgan, yung middle manager. Tanggalin mo siya agad. Sabihin mo sa kanya na bulok ang ugali ng anak niya. At inis ikaw sa kanya. Bakit hindi ka pa tumigil sa kalokohan mo? Kahit kay Jonah na walang silbi, nakikiusap ka pa rin pakasalan siya. Talaga bang iniisip mo na maniniwala ang lahat na may tunay kang talento? Tama nga. Yung lalaki na iniwan ko. Tapos tinatrato mo pa rin siya na parang sinta. Anong ibig mong sabihin sa iniwan mo siya? Hope? Ako mismo ngayon ang nagpaalis sa iyo. Tigilan mo na ang pagpapapogi dyan. Matapos mong makita na naging kami ni Derek, alam mong wala ka ng laban. Kaya nagpapanggap ka pa, di ba? Jonah? Wala ka namang ginawa kundi magkunwaring bulag. Hindi ka karapat dapat pakasalan ng anak ko. Malalaman mo rin? Tama na, Jonah. Tigilan mo na ang drama. Huwag mong sirain ang kasal ko kay Derek. Bilisan mo at isama mo na. Yang artista mong kasama at umalis na kayo dito. Bakit wala pa rin nangyayari? Di ba sabi mo tatanggalin mo ang tatay ko? Nakikiusap ako. Bilisan mo na at paalisin mo siya. Kumusta, Dad? Paano naging ikaw mismo ang tagapagmana ng pamilya Whitman? Grabe, hindi ako makapaniwala. Siya talaga ang tunay na tagapagmana ng angkan ng Whitman. Lods, napahamak tayo. Pinanggapan natin ang tagapagmana ng Whitman clan. Huwag kang matakot. Trabaho lang naman tayo para kay Ginoong Monroe. Bahala na si Ginoong Monroe magayos kung magkagulo man. Tama. Walang-wala lang too. Paano nangyari yon? Imposibleng magustuhan ng tagapagmana ng Whitman ang tulad ni Jonah. Hindi basura si Jonah. Siya ang pinakaastig na lalaki sa buong mundo. Ikaw lang ang bulag. Sorry, Miss Whitman. Hindi ko agad nakita ang posisyon mo. Hindi ko dapat ikaw ininsulto. Sana, pagbigyan mo ako. Pinaghirapan ng tatay ko magsimula mula wala. Sana, bigyan mo rin siya ng tsansa. Ang tatay ko ang haligi ng pamilya namin. Pag nawalan siya ng trabaho, bagsak na ang pamilya namin. Anong kinalaman yan sa akin? Ang sitwasyon ng tatay mo ngayon dahil yan sa anak niyang katulad mo. Hey, Jonah, please. Tulungan mo naman ako. Dahil lang din naman magkaklase tayo noon. Sana tulungan mo naman ako. Wala akong kaklase na basura gaya mo. Derek, please. Tulungan mo naman ako. Huwag mo naman akong pabayaan na parang patay na ako. Nagpakalalaki lang ako. Para tulungan ka. Hi, Miss Whitman. Ako si Derek. Malapit ako kay President Clark, ang bigatin sa medisina dito sa Rivermore. Galing ako sa wala. Ngayon may nakakita ng iyong message. So? Pwede ba tayong maging magkaibigan? Derek, anong ibig mong sabihin dito? Hindi naman ako ang nag-utos sa'yo na bastusin si Miss Whitman. Ikaw naman ang may gusto niyan. Anong kinalaman ko dyan? Hindi ko matanggap na ganito mo ako tratuhin. Ang tanga mo talaga. Pag naging close ako sa tagapagmana ng Whitman, kalimutan mo na ang tatay mo, pati ikaw, hindi na problema ang pagpasok mo sa management ng Whitman. Huwag ka. Nang dumada pa. Tama na satsat. Tabi ka nga. So Miss Whitman, kumpara kay Jonah, mas libong beses akong mas magaling kaysa dito. At paano mo naman nasabing libong beses kang mas magaling? Bakit di mo nga sabihin sa amin? Maganda ang connection ko kay President Clark, ang batikang doktor sa Rivermore. Kung maging magkaibigan tayo, pwede kitang ipakilala kay President Clark. Nakakatukso pakinggan. Oo naman, totoo yan. Pero, hindi ako papatol dyan. Ayos lang yon, Binibining Whitman? Saka lang naman tayo nagkakilala ngayon. Sa tamang panahon, marirealize mo rin kung gaano ako kagaling. Pasensya na. Pero hindi ako nakikipagkaibigan sa mga basura. Binibining Whitman, totoong gusto kong maging kaibigan mo. Anong ibig mong sabihin diyan? Hindi ako tanga. Marami na akong nakita na katulad mo. Ayusin mo pananalita mo. Wala kang pakialam. Kung paano ako magsalita, pareho kayong walang kwenta. Tama ang sinabi ng fiancé ko. Sangayon ako riyan. Umalis ka na lang. So,
Tatanggihan mo ba ang madaliang paraan at pipiliin mo pa ang mahirap? Gusto kong makita kung anong karapatan mong piliin ang Whitman na dumaan pa sa mahirap. Maaaring wala ako nun, pero merong may karapatan. Binibining Whitman, talagang pinag-isipan mo na ba ng husto na gawin mo akong kaaway mo? Sigurado ka bang hindi mo pagsisisihan yan? Malalaman din natin yan. Presidente Clark, ang tagapagmana ng Whitman harapan ng kumakalaban sa akin. Halika dito. At tulungan mo akong bigyan siya ng babala. Sige, pupunta ako agad dyan. Jonah, sobrang natatakot ako. Tinawagan pa talaga niya si President Clark para balaan ako. Grabe, sobrang takot na takot talaga ako. Andito ako para sa'yo. Hindi gagawa ng masama si President Clark laban sa atin. At siya naman. Mababaon agad siya sa utang. Mula sa pagiging bagong yaman, magiging palaboy sa kalsada. Diyan siya mapaparusahan. Jonah, kapal ng mukha mo. Isa ka lang simpleng empleyado. Paano mo magagawang maghirap si Derek? Nakakatawa ka. Isa kang payaso na walang alam sa sarili. Pagdating ni President Clark, hindi lang ikaw, pati nga ang tagapagmana ng Whitman, mapipilitang humingi ng tawad. Mukhang hindi mo alam kung paano naging matagumpay. Si President Clark ngayon. Nasisiraan ka na ba ng bait? Si President Clark, sikat na tao yan sa medisina. Rito, sa Rivermore. Huwag mong sabihin iniisip mo na ang tagumpay niya ay dahil lang sa'yo? Magising ka nga sa katotohanan. Wala ka namang silbi, payaso ka lang. Samantalang siya, alam niyang wala na siyang takas. Nagkukunwari na lang siya. Pagdating ni President Clark, hindi na niya magagawang magkunwari. Miss Whitman, mapipilitan ka ring yumuko at humingi ng tawad sa akin. Tingnan natin kung totoo yan. Pagdating ni President Clark, gusto ko talagang makita kung ganyan pa rin siya kayabang. Sino tong nagsasalita ng puro katarantaduhan dito? Sino ang nandito nagkakalat ng kung ano-ano? President Clark, nandito ka na rin sa wakas. Itong mga tao, akala nila mas mataas sila sa batas. Wala talaga silang respeto. Sa iyo kahit kaunti. Oy bata, sino ka ba? Hindi pa kita nakikita kahit kailan. Isa lang yan na bobo at walang magulang. Inampun lang nung bata pa. Ganun pala. Kaya isa lang siyang hamag na walang magulang. Eh paano mo? Naging lakas ng loob na bastusin si Mr. Monroe? President Clark, di ba galing ka rin sa ilalim bago ka umangat? Talino ang ginamit ko para makarating ako sa kinatatayuan ko ngayon. Hindi ka katulad ko. Talino, nung pumunta ka para humingi ng payo sa tatay ko, hindi mo naman binanggit ang talino. Ikaw bata, paano ka nagkakalat ng kalokohan dito? Alam ko na, walang pinagmanahan. President Clark, bilang mas matanda, paano ka naging ganito kabastos? Kilalang kilala kita. Ikaw ang tagapagmana ng pamilya Whitman. Hindi ko akalain na sumasama ka sa batang kagaya nito. Kailan pa naging pabaya? Ang tagapagmana ng Whitman? Huwag mo nang sayangin ang oras mo sa kanila. Paghingiin mo ng paumanhin sa akin ang tagapagmana ng Whitman, tapos palabasin na ang batang yan. Yun lang ang hingin ko. Sa panaginip mo lang yun mangyayari. Binibining Whitman? Napag-isipan mo na ba? Talaga bang gusto mong kalabanin si President Clark? President Clark, hindi ko intention na maging bastos, pero hindi ko papayagang apihin nila ang fiancé ko. Batang nagkakalat ng walang kwentang salita bilang fiancé mo? Pamilya Whitman. Talagang pinababayaan nila ang kabataan gumawa ng kung ano-ano. Tama. Hindi ko alam kung anong ginawa nitong bata kay binibaning Whitman, pero palaging pinagtatanggol siya. Mag-sorry ka na kay Mr. Monroe ngayon. Tama na ang kalokohan mo. Hindi mo kailangang mag-sorry. Ayos lang sa akin na si Professor Clark, ang magmana ng pamilya Whitman. Ang ganda ni binibining Whitman talaga. Nakakalungkot lang na ikaw ay magkasama sa ganyang uri ng tao. Sayang talaga. Sayang talaga. Sa totoo lang, swak ka talaga sa gusto ko. Ba't hindi na lang tayo magkatuluyan? Derek, di ba may fiancé ka? Tama, Derek? Kasal natin ngayon, di ba? Pero di pa naman talaga tayo kasal. Wala pang ang ceremony eh. Derek, iniwan ng anak ko. Si Jonah para lang sa'yo. Ngayon, ano bang ibig sabihin nito? Tumigil ka nga. Ikaw na mismo nagsabi. Iniwan niya si Jonah dahil lang sa akin. Paano mo naman masisiguro na di rin niya ako iiwan? Para sa iba? Tsaka, kung itsura at background ng pamilya, malayo namang lamang si Emily. Huwag mo akong tawagin Emily. Kadiri ka. Miss Whitman, pag magkasama ang dalawang tao, mahalaga talaga ang bagay na yun yung compatibility. Ikaw ang tagapagmana ng Whitman.
Ako naman, isang shot na dito sa lugar niya. At maganda ang kinabukasan. Perfect match yon. Hindi ko alam anong kalokohan ng lalaking to para malinlang kanya. Pero kahit anong tingnan, mas panalo ako sa kanya. Derek, wala ka ng kahihiyan. Kakakabit mo lang sa kanya nitong nakaraan. Ngayon, sa harap ko, fiancé ko naman nilalandi mo. Ito ba ang matinong lalaki na gusto mo? Tumigil ka diyan. Wala kang karapatang magdikta dito sa amin. Derek, huwag kang mangarap. Kahit kailan, hindi kita pakakasalan. Ano man mangyari, ngayon, ako ang bride ni Jonah. Emily, ang bagay na ito, hindi para ipilit mong ikaw ang masunod. Ako na mismo ang pupunta sa pamilya Whitman para mag-propose para kay Derek. President Clark, maraming salamat po sa inyo ng maaga. President Clark, paano mo nagawa to? Para rin to sa ikabubuti mo. Hindi mo pwedeng isugal ang buong kinabukasan mo dahil lang sa batang walang kwenta. Iniisip ko rin naman ang pamilya Whitman. Hindi ako susunod dito. Kung ipipilit niyo akong pakasalan kay Derek, mas gugustuhin ko pang mamatay. Bakit hindi mo muna? Pag-isipang mabuti to? Hindi maganda ang lagay ng kalusugan ni Pipaw mo ngayon. President Clark, tinatakot niyo po ba ako? Hindi naman sa pananakot. Pero kasi kahapon, pumunta si Robert sa hospital para ipa-check up ako. At sakto naman, malala rin talaga ang lagay ng kalusugan niya. Ang mas nakakataon, yung sakit niya, eksakto sa forte ko bilang doktor. Ginagamit pa ang pamilya ng pasyente para makuha ang gusto. Ganito ba ang ibig sabihin ng tinitingalaang doctor? Tigilan mo na yung kunwaring matuwid mong asal. Kailangang pakasalan ni Emily sa Derek. At yun na yun, period. President Clark, nais ko lamang itanong kung narinig niyo na ba ang kasabihang yon. Ang pinaka-importante sa isang doktor, hindi ang galing, kundi ang tamang asal. Ano bang karapatan mong pagsabihan si President Clark? Parang narinig ko na yung mga salitang yan dati. At itong bata na to, habang tumatagal, mas lalo siyang pamilyar sa paningin ko. Salamat po, Dr. Barrett, sa paggabay niyo sa akin. Tungkol ito sa pagligtas ng buhay. Dahil mukhang may talento ka, hindi na ako magdadalawang isip na tulungan ka. Bumaba ka na sa bundok ay. Ay, isa pa pala. Isang payo lang para sa'yo. Ang pinaka-importante sa isang doktor hindi ang galing, kundi ang tamang asal. Araw-araw yang sinasabi ng matandang yan. Sawa na akong marinig yan. Ni hindi makapagtrabaho ng hindi madaldal, ano? Siya na. Mananahimik na ako, matanda. Eksaktong-eksakto talaga ang sinabi niya. Bumaba ka na sa bundok ngayon. Ay, pwede kaya na ito ang batang kasama ni Dr. Barrett noon? Hindi. Siguro nagkataon lang. Pinabaning Whitman. Nakapagdesisyon ka na ba? Sweetie, ang dami ko nang ginawa para sa'yo. Tapos magagawa mo pa akong tratuhin ng ganito? Huwag mo akong subukan. Malinaw na ang sinabi ko. Hindi tayo bagay. Tanging isang katulad ni Binibining Whitman na may magandang itsura at mataas na estado ang karapat-dapat sa akin. Naiintindihan mo ba? Monroe, sa ginagawa mo, paano mo mabibigyang halaga ang sinseridad ng anak ko? Sinseridad? Huwag mo akong patawanin. Sa tingin mo, tanga ako? Ang gusto lang ni Hope ay ang pera ko. Eksakto. Nilalaro ko lang din siya. Hindi, Derek. Huwag mo akong iwan. Tama na. Huwag mo na gawing drama. Binibaning Whitman? Dapat mong isipin ang pamilya. Sa harap mismo ni Emily, ginaganito mo ang fiancé mo. Tapos gusto mo pa siyang pakasalan? Wala ka talagang hiya? Wala kang pakialam. Kampi sa akin si President Clark. Siya ang gumagamot kay Robert. Kaya mo ba yon? Sapat na, Emily. Maayos naman si Derek. Makinig ka kay Tito Nicholas. Bakit hindi mo subukang pag-isipan ulit? Tito Nicholas, wala akong tito na kasing walang kwenta mo. Binibaning Whitman? Binapayuhan kitang mag-isip. Emily Whitman, paano mong nagawang insultuhin si President Clark? Anong ginagawa mo, Emily? Kuya, ako. President Clark, ang tagal na hindi kita. Sakto lang ang dating mo. May kailangan akong pag-usapan. Sa pamilya Whitman. Sige lang, magpatuloy ka. Ganito kasi, yung anak ng pamilya ninyo, Emily Whitman, umabot na siya sa edad ng pag-aasawa. Pero ngayong araw, sinabi niya na magpapakasal daw siya sa isang mahirap na taga-restaurant. Sobrang kalokohan yun. Hindi laro ang kasal. Pero, Walang pero. Hindi ko hahayaang mangyari yun. Tingnan mo, ayaw mo rin siguro na ang anak mo ay mapakasal sa isang mahirap na taga-restaurant, di ba? Oh, syempre. Maganda. Ako na mag-aayos ng kasal ngayon. Si Mr. Monroe dito ay maganda ang hinaharap. Bata pa at matagumpay.
May magandang kinabukasan. Hello, Mr. Whitman. Kuya, ayoko nito. Huwag mo akong pilitin. Pag-uusapan ko to, kasama ng mga magulang natin. Pero ang kasal mo sa kanya ngayon, hindi talaga pwede. Kuya, si Jonah ay mahusay na lalaki. Kahapon nung hinimatay si Pipaw, si Jonah ang nagligtas sa kanya. Pero si Derek, nakakatuwa lang talaga siya, kuya. Yan ba ang sinasabi mong nagligtas kay Pipaw? Oh. Noong hinimatay si Pipaw kahapon, ginamit ni Jonah ang acupuncture tapos nagising si Pipaw. Siya? Sa kondisyon na ganon, kahit ako, hindi sigurado kung kaya kong iligtas siya. Maliban na lang kung yung sikat na Dr. Barrett. Mukha ba siyang ganoon sa tingin mo? Tama na. Kuya, dapat magtiwala ka sa akin. Tama na. Kuya, nagkaroon ka talaga ng lakas ng loob na saktan ako. Emily, bilang bahagi ng pamilya Whitman, kailangan mong isipin ang kapakanan ng pamilya natin. Ang sakit ni Pipaw, kailangan si President Clark ang gumamot. Kuya, kaya talagang kayang iligtas ni Jonah si Pipaw. Tama na. Tigilan mo na yan. Kalusugan ni Pipaw ang pinakamahalaga. Tama si Emily. Yung sakit ni Robert. Talagang kaya ko siyang gamutin. Sino ka ba? Ang taas ng tingin mo sa sarili mo. Ano bang sakit ni Pipaw na? Sinasabi mong kaya mong lunasan? Huwag mo na akong alalahanin kung sino ako. Ang kailangan mo lang malaman, yung sakit ni Pipaw, hindi lang si President Clark ang pwedeng gumamot. Alam ko yon. Kaya rin gamutin ni Dr. Barrett. Pero yung matanda, ang daming arte, tapos ang hirap pahanapin. Ano? Akala mo makukuha mo si Dr. Barrett? Paano mo nalaman na hindi ko kaya? Ikaw bata, grabe kapal ng mukha mo. Nagbubuhat ka ng sariling bangko kahit walang basehan. Pakakasal ka sa isang sinungaling na kagaya nito? Nagtiwala ako kay Jonah. Makikipagsabayan ka kay President Clark para lang sa isang taong tulad niya? Hindi pwedeng pag-usapan to. Umuwi ka na ng kasama ko ngayon din. President Clark, tungkol dun sa sinabi niyo sa akin. Kausapin ko si Papa tungkol dito. Sigurado akong si Papa. Okay na okay dyan. Ayos yan. Antayin ko na lang ang magandang balita. Aalisin ko na muna ang bunso naming kapatid para pag-usapan namin to ng mga magulang namin. Bisitahin ko na lang ang bahay ng Whitman sa ibang araw. Umuwi ka na. Ayoko, hindi ako papayag. Ihatid mo, si Miss Whitman pauwi. Kuya, pakawalan mo siya. Bata, kung ayaw mong sapakin, umalis ka sa harap ko. Ngayon ang kasal namin ni Emily. Wala sa inyong makakadala sa kanya. Bata, ngayon mo nakita ang distansya ninyo kumpara sa kapangyarihan ng pamilya Whitman. Gets mo? Gaya ng sinabi ko, ngayon ang kasal namin ni Emily. Walang kahit sino ang makakaagaw sa kanya. Kuya, kung ipipilit mo na, paghiwalayin kami ngayon, magkakalimutan tayo bilang magkapatid. Hindi ko kailangan kahit ako. Papakasalan si Derek. Si. Ginoong Whitman, bakit mo pa pinapatagal ang usapan? Sa taong katulad niya? Sabihin mo sa mga bodyguard mo na baliin ang mga binti niya at itapon siya palabas. Kung hindi maayos ang pagresolba dito, bilang tagapamagitan, mahihirapan ako. Opo, Presidente Clark. Ayusin ko ng maayos. Baliin ang mga binti niya at itapon siya palabas. Tama na, papakasalan ko na si Derek. Sasama na ako sa inyo ngayon. Basta huwag niyo lang saktan si Jonah. Dapat ginawa mo na to kanina pa. Sige na, itapon niyo na lang siya palabas. Presidente Clark, sigurado po ba kayong gusto niyong tumayong tagapamagitan? Hindi niyo ba bibigyan ng respeto? Ang tatay ko? Sino ka ba para magsalita ng ganyan? Sino ba sa tingin mo ang tatay mo? Ako ang tatay niya. Matandang lalaki. Bakit ang tagal mo? Ay, dito ka kasi nakatira sa gitna ng kawalan. Tingnan mo, hindi mo man lang magawang igalang ang matandang ito. Ikaw talagang makulit ka. At sino naman to? Sino tong matandang to? Sandali lang. Sino ka ba talaga? Tama na, Derek. Mahimik na nawa. Dr. Barrett, matagal na tayong hindi nagkikita. Oo nga, ang tagal na talaga. Hindi ko inakala na magiging ganyan kakayabang at mapagmataas. No? Dr. Barrett, hindi po. Hindi ba? Sino ba yung nagbantang sakta ng pamilya Whitman kanina? Dr. Barrett. So si Dr. Barrett Paula Ito. Paano kaya nakakilala si Jonah kay Dr. Barrett? President Clark. Siya ba talaga si Dr. Barrett? Oo. Dr. Barrett, ikinararangal ko po kayong makilala. Impossible. Impossible. Baka naman nakapulot lang ng kung sinong matandang movie si Jonah. Huwag kayong paloko. Tumigil ka na. Ito ang legendary na si Dr. Barrett. Hindi ako naniniwala.
Walang kwenta naman si Jonah. Paano niya makikilala si Dr. Barrett? Uy, matandang uugod-ugod. Lumayas ka nga dito. Tito, bakit mo ako pinalo? Sabi ko sa'yo tumahimik ka. Si President Clark pala, ang tito ni Derek. Kaya pala overprotective siya kay Derek? Ang bobo mo. Hindi mo ba nakikita na nire-respeto ko siya? Pero panay ang panggulo mo, Dr. Barrett. Pamangkin ko hindi marunong makisama. Naka-offend siya sa'yo. Patawarin mo siya, please. Pinabayaan mo lang siya, pinayagan mong magwala. Oh, bakit? Ang lambing mo na bigla? Tama na yung kalokohan mo. Kalokohan? Kalokohan talaga? Inyaway ni Jonah ang mga mata niya para mailigtas siya. Gusto lang nilang dalawa ni Derek na matanggal ngayon si Jonah. Tapos nalaman niya kung sino talaga ako at napilitan akong pakasalan siya. Gusto kong itanong, President Clark, anong logic meron dito? Tahimik ka. Hindi. Sasabihin ko, to. Huwag mong kalimutan, kailangan pa rin ng tulong ng tito ko para gumaling si Rob. Gusto ba talaga ng pamilya Whitman makasagupa kami ng tito ko? Anong klaseng sakit ba ang kailangan ng abala kay President Clark? Hindi ba pwedeng gamutin ng matandang ito? Simpleng sakit lang yon. Kaya ko naman yan. Ginawang Barrett. Naging bulag akong hambog. Hindi ko alam kung sino ka. Sorry kung na-offend kita. Pagbigyan mo na kami, please. Para kay Emily, patawarin mo kami. Emily, sabi ko sa'yo may regalo akong ibibigay. Gumaling na si Ima. Salamat, ha? Tama na. Huwag kang magyabang diyan. Kapag nahuli kita pati si matanda, tanging tito ko lang. Makakagamot kay Robert. Kaya, mapipilitan si Emily Whitman na pakasalan ako. Dakpin sila. Sa palabas. Ido. Tito, huwag kang mag-alinlangan. Tapusin na natin ito. Si. Pagsisisihan mo. Pagsisisihan ko lang to kung hindi ko gagawin. Totoo bang gagawin mo to? Tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob. Sino na naman to? Lolo. President Clark. Akala mo ba kaya mong tapakan ang buong pamilya Whitman? Robert Whitman, huwag mong kalimutan ang sakit mo. Sino ba ang gumamot sa'yo? Hindi to gamit para bantaan kami. Hindi ko talaga papayagan ang tulad mong walang kwenta na dudungis sa pamilya Whitman. Lolo, anong ginagawa mo dito? Kung hindi ako dumating, may masamang mangyayari na sana. Ginoong Whitman, bakit mo papapatulan niyang mga tulad niya, mga binting tulad niya? Tawagan mo ang mga bodyguard mo, ipaputol mo pareho niyang mga binti, tapos itapon niyo siya palabas. Kung di malinis ang pagkakaasikaso sa taong to, mahihirapan akong gumalaw bilang tagapamagitan. Opo, President Clark. Ako na ang bahala rito, malinis. Basagin ang mga binti niya, tapos itapon siya palabas. Salamat, Jonah, sa pagliligtas mo ng buhay ko kahapon. Hindi ko inakala na sa edad mong ganyan-ganyan ka nakagaling pagdating sa medisina. Ah, kaya pala, Ikaw nga ang nagligtas kay Robert. tinuruan ng dakilang guro. Talagang namangha ako sa iyo. Bilang lolo ng suwail kong apo, humihingi ako ng tawad sa iyo, Jonah. Siya ang naka-offend sa iyo. Sinigurado kong mapaparusahan siya. Umaasa akong ikaw, maluwag ang loob mo bilang pinakamataas dito. Ginawang Barrett, patawad. Ayos lang. Dati, maganda sana ang kinabukasan mo. Pero dahil sa ugali mo, hindi ka karapat-dapat. Lahat ng nakuha mo, kukunin na. Ipaalam sa lahat. Lahat ng kumpanyang ka-collab ng Monroe Holdings. Kaaway na ng pamilya Whitman. Naiintindihan ko. Seguridad, palabasin niyo siya. Robert, alam ko, mali ako. Hindi mo pwedeng gawin to. Ilayo niyo siya. Jonah, itong kasunduan, kontento ka na ba? Ikaw, isang katulad mo, ginagamit mo ang mga kakayahan mo sa medisina para manipulahin ang mga pamilya
Napakabanas mo, ha? Hindi ka karapat-dapat maging doktor. Matandang lalaki? Ipapaubaya ko na sa'yo. Sumusumpa ako sa reputasyon ko sa buhay. Gagamitin ko lahat ng koneksyon ko para tiyakin na lahat ng basura tulad mo ay hindi na makakapagtrabaho. Simula ngayon, wala ka ng lugar sa larangan ng medisina. Dr. Barrett, alam ko nagkamali ako. Alam ko nagkamali ako. Hindi ko na uulitin. Palabasin niyo rin siya. Ako na ang aalis. Ako na ang aalis. Jonah, sa totoo lang, napaganto ko. Mahal pa rin kita. Tama. Ikaw at si Hope natin, kayo ang orihinal na magkapareha. Yung Derek kanina, hindi ba sinabi niya na pakakasalan niya si Miss Whitman? Hayaan mo siyang pakasalan siya. Ano? Gusto mo pa rin ba ako ang maging manugang mo? Siyempre. Hope, bilisan mo at mag-sorry ka na sa asawa mo. Yung nangyari kanina, isang malaking hindi pagkakaintindihan lang. Asawa, mali ako. Patawarin mo ako. Balik tayo sa kolehiyo. Doon sa masayang panahon, pwede? Hindi ka karapat-dapat. Ngayon, gusto kong pirmahan mo ang papel ng diborsyo na to. Tapos lumayas ka sa Rivermore. Ayokong makita ka ulit. Pero asawa ko, Huwag mo akong tawaging asawa. Nakakadiri. Ngayon, magbayad ka ng 1,000,000, pati lahat ng ginastos ko para sa'yo dati. Kung hindi ka lalayas sa Rivermore, ipapamuhay ko kayong dalawa na parang aso. Naiintindihan mo? tara na. Sober. Sa totoo lang, may isa pa akong pakiusap. Itong lalaki ay si Alan Carter. Noong ako ay nasa gulo, siya lang ang lumaban para sa akin. Nice ko sana. Kung pwedeng, bigyan mo siya ng pwesto sa Whitman Corporation. Ihanap mo siya ng trabaho. Haha, madali lang yan. Kausapin mo direkta ang apo ko. Sabihin mo na lang, pumasok siya direkta. Si. Tapos na. Bilisan na natin at simulan ang kasal. Hindi na makapaghintay ang matanda na to. Okay. Simulan na natin. Congratulations. Congratulations. Ayos. Congratulations. Ang galing.